Okay, wag na natin patagalin. Update po tayo. Galing ito sa ating Pinas News Insider. Kakapasok lang. Hala, nagkabistuhan na. Senator Pia, 2 bilyar at Ligarda. Binasag si Soto. Lacson, planong kudita sa Lunes. Meron na naman. Ito na lang bang tupagin ng mga sumusuporta sa mga buhaya? Okay mga kapatid, solid Duterte tayo mga kaibigan at hindi na magbabago yon. Simulan na po natin ang panonood. Ano po ba ang meron dito? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yeah. Hindi umano'y balitang isang pasabog, Senator Loren Ligarda, Tia Cayetano, Mark at Camille Villar, tinatakot na umano ng minority para bumalik sa kanila ang kapangyarihan sa Senado. Kasi nga may butas kasi yung 2 bilyar, no? Ano lang to opinion ko lang to na yung patungkol sa tubig-tubig ata sa Bulacan. Ewan natin, no? Kasi kung wala kang dungis, hindi ka matatakot papanig ka pa rin talaga sa kabutihan. Pero kung may pagnanasa ka rin sa kayamanan ng kaban ng bayan, lipat na sa kabila. Okay mga kapatid, panoorin pa natin ito. Dire-diretso tayo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka panalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ibinunyag ni Senate President Alan Peter Cayetano na umano'y abala ang ilang miyembro ng Senate Minority Bloc sa pagsisikap na kumbinsihin at pilit na mapabalik sa kanilang hanay ang ilang dating kaalyado kasunod ng naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Kung ako sa inyo, huwag kayong lilipat doon po sa mga bilyar at iba pa, no? Kasi iniwan nila kayo, tapos nagkaroon ng putukan. Ano yun, nagkataon lang? Wag na wag ho kayong lilipat mga kapatid. At kay Lito Lapid, kung ako sa iyo, Lito Lapid, doon ka sa tama, ha? Huwag nating hintayin na umabot pa sa pagkakataong magsalita si Lito Lapid. Napasa ko lang sa amin. Tuloy. Noong May 11, kung saan biglang dumating si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, may mga ulat na umano'y hindi lamang panghihikayat ang ginagawa ng minority, kundi maging pananakot sa ilang mambabatas upang muling kumampi sa kanilang grupo. Kabilang sa mga di umano'y kinukumbinsi ay sina Senator Loren Ligarda, Tia Cayetano at ang magkapatid na Mark and Camille Villar. Ang dami nun Baka operan kayo ng mga mali-maleta dyan. Ingat kayo Kawawa po ang ating inang bayan ngayong aping-api na. Wala pang independenteng kumpirmasyon sa naturang aligasyon at hindi rin agad naglabas ng opisyal na tugon ang Senate minority tungkol sa naging pahayag ng bagong Senate President. Ang issue ay lumutang kasunod ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Senado kung saan nagkaroon ng realignment ng mga miyembro sa majority at minority blocks. Patuloy na inaasahan ang mas malinaw na paliwanag mula sa magkabilang panig habang umiinit ang usaping pangpolitika sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa kabilang banda, hindi naman nakapagtigil si Dr. Richard Mata na magsalita na sa publiko kaugnay sa balitang ito. Iniwan nyo nga sila sa putukan. Doc Richard Mata may padutsada sa usap-usapang panibagong Senate Cup na aalokin nyo samantalang nung bago magputukan nagsialisan kayo dyan. No, parang kayo na hinala. Kayo na hinala lang naman, hindi naman talagang totally namimintang. Kumbaga, nung nawala kayo, tsaka biglang nagkaroon ng di ba? Sino bang pinakalas na umuwi? Si Tito Sen? Tapos yung iba pa, hindi nyo malang timbrehan yung mga iba. Ang natira, halos lahat, puro majority. Yung mga minority, umalis na. Paano nangyari yon? Tapos ngayon, hikayatin nyo. Ay, nako. Huwag po kayong bumaliktad sa mga mahal nating 4 na senador na bumalik sa kanila upang maging 13. Wag na wag ho kayong papayag. Wag na ho kayong magtiwala sa mga ganyan. Lalo na mga dilawan. Nagbigay ng reaksyon si Doc Richard Mata kaugnay ng umugong na usapin hinggil sa umano'y panibagong pagtatangka na baguhin ang liderato sa Senado matapos ang tensyonadong mga pangyayari noong Mayo 13.
Kasabay ito ng mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ilang miyembro umano ng minority na sinusubukang hikayatin ng ilang senador mula sa majority upang muling magpalit ng liderato sa Senado. Grabe Ayon yun. kay Cayetano, medyo busy sila. Senate minority ngayon, rinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali uli sa kanila eh. Expected naman yun. May invitation to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. Ani Cayetano. Kasabay nito, naglabas rin ng sariling reaksyon si Doc Richard Mata at tila pinatamaan ng minority bloc kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado. The minority needs four to jump back to them to make them 13 and replace Cayetano. Iniwan nyo nga sila sa putukan. Correct. Don't expect anyone to join you back. Senate President Cayetano is now as solid as a rock, ani Mata. Kailangan ng minority ng 4 na senador na bumalik sa kanila upang maging 13 at So pag 3 lang, hindi pa rin pwede. Hindi pwedeng tumabla eh. Pag tumabla, si Peter Cayetano pa rin, di ba? So talagang kailangan siguro nila talaga ng 4 talaga. palitan si Cayetano na tila isang malaking OMG. katanungan kung mangyayari ba ito o mas lalong lalakas ang majority bloc. Yo. Bagong kudita sa Senado niluluto at may bagong iuupo. Aba, sino kaya ito? Ang grabe naman yan mga kapatid. Kasi nga, nagkanda leche-leche na yung Pilipinas natin. Magpasa hanggang ngayon. Ang taas pa rin po ng krudo. Pero ang balita natin, putya, plano pa rin sa pagpapabagsak kay BP Sara. Kingina, hindi na nagsawa. Wow, heavy. Announced Announce alin? that there was a recommendation and I signed Oh. for a 6-month preventive suspension of the Sergeant at Arms of acting Sergeant at Arms of the Senate, Mao Plaska, for what happened the other night, and it's just to it's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, ng gabi, at madaling araw. Parang natutunugan ko na ang mangyayari nito parang baka makasuhan pa yung mga Sergeant of Arms o yung mga dumidepensa sa Senado ha. Baka bumaligtad pa. Tapos sa bandang uli, Duterte na naman. Kasalanan na naman ang mga Duterte to. Anak ng teteng naman. Tuloy tayo mga kapatid. Kahapon lang yun, no? Madaling araw kahapon, kung saan nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na merong warrant of arrest. Tumakas sa custody. Sino ba tinakasan niya? Wala ngang warrant of arrest ang Pilipinas sa kanya eh. ICC? Hindi nga eh. Wala ngang jurisdiction eh. Anong tumakas? Anong... Diba? Ewan ko dito. Sa ICC. Oh. At yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat. Galing ha? Pagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito. Kumilos daw sila sa bagay na ito, ha? Okay, grabe, mga kababayan, ha? Sinuspindi Wala ng namang ombudsman. nagsasabi, no? Wala namang nagsasabi na yung ICC warrant na yon ay hindi valid. Wala namang nagsasabi na yung ICC warrant na yon ay peke, di ba? Pero ang problema, yung bit ni Trillanes, kung titingnan mo na mabuti, and you can actually research it yourself, na magkaiba po doon sa November na sinasabi ni Boying Rimulya na may warrant of arrest si Senator Bato at doon sa bit ni Trillanes. So ibig sabihin, iba yung bitmit ni Trillanes, iba rin yung sa ICC. Grabe. Alam mo, itong batas ng Pilipinas ngayon, balahura na eh. Hindi naman batas. Kumbaga, masyado na ho nilang binabali yung batas ho natin dito. Bakit ganyan? Diba, no? Baling-bali na, mga kaibigan. Sometimes, you need Ben Law. Sabi nung, sino ba yan? Erwin Tulfo ba yan? Tama, no? Hindi na sometimes to eh. Everyday na ata ganito yung mga balita na parang sinasalaulan na nila yung batas dito. Hindi na nila sinusunod. Naman, pating talaga. Diba? So, yun po ang problema dito. So, ginagago tayo. Ginagago ang mga Pilipino. Yes. No? Ang tanong, nasaan na yung kaso ni Martin Romualdez? Oo nga, no? Bakit?
Oo nga pala, nasa na yung kaso ni Romualdez? Sabi ng ganun, si Romualdez daw ang may ganito, ganyan. Isupina o, di ba? Sabi, utak daw ng bla bla bla. Bakit ngayon? Ba't parang wala na? Tinabunan na. Ito na nga ang sinasabi ko. Ang plano talaga nila, si Senator Bato, pagkatapos, pag hindi nasunod yun, ibang plano na naman. Para lang ma-extend yung tagal yung sa flood control, di ba? The more na tumatagal, 1 linggo, 2 linggo, tapos gagawa na naman ng ibang eksena. Ayan, tulad yan, yung baril-barilan. Ito, pag-uusapan to, 1 linggo, 2 linggo. O pag medyo humupa na, pag maiisip na naman yung flood control, gagawa na naman ng panibagong issue. Hindi nyo ba napapansin yon? Si Remulla, salita ng salita. Di kung may kasalanan si Romualdez, ba't hindi nyo na aksyonan ngayon? O due process. Pagkakampo ng mga Duterte, walang due process. Pero pagkampo ni BBM, ni Romualdez, kailangan due process. Wow, Pilipinas, ang sarap mong mahalin. King ina. Nasaan na yung kaso? Ha? Nasaan yung investigasyon at kaso ng mga magnanakaw sa gobyerno, mga pukinanganan nyo? Ha? Oh. Yun dapat. Nasaan na yung mga mastermind sa pagdanakaw sa flood control sa kabanang bayan ng bansang ito, bakit wala nakukulong? Ha? Tama. Bakit kung ano-ano ang inyong ginagawa sa inyong mga posisyon na hindi naman yan nakakatulong sa sikmura ng taong bayan? Diba? Oh. Nasaan na yung mga pangako mo na kakasuhan si Romualdez, kakasuhan si ganito, kakasuhan si ganyan? Putang ina, nasaan na? Wala na. Doon na, papunta na ng yan. Ito sinuspindi. Ano ba to? OSAA. Ang bakit? Chief. Okay, tingnan muna natin. Pero itong si Aplaska, napakabilis ng aksyon. Bakit? Hindi pumapabor sa inyo yung nangyari at ginawa ni Aplaska. Yan ang problema. Ayun. Diba? Kung sino pa yung nagtanggol sa institusyon ng Pilipinas o dyan sa Senado, kung sino pa yung ginawa ang kanyang trabaho, siya pa yung suspindido. Tangin ang buhay ito. Ha? Ang ina talagang batas to. Wala na tayong magagawa, mga kapatid. Kinalulungkot na natin lahat ito, no? Tanginan nyo, kung BBM pa rin kayo, pakyo kayong lahat, ha? Sakit nyo sa ulo, ha? Kukunti na lang kayo, tatangan nyo pa. Huwag na. Doon na tayo sa mga totoo. Alam nyo, kailangan natin makitang lahat kung paano wasakin ni BP Sara sa 2028 itong mga buhaya. Hanapin natin yun. Yun ang kailangan natin. Hindi yung BBM. Tangin na, kaya hindi mo unlad Pilipinas, mag-isa ka na lang, BBM ka pa rin. Ang rason nila, nag-request daw ng tao ang GSIS backup. Hindi naman trabaho ng NBI yan. Trabaho ng PNP yan. Doon pa lang magdududa ka na eh. So, banatan mo nga, Senator Marcoleta. Banatan mo. Ang pinaka-latest ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplaska. Anong basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng OSAA? Di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premise rito. Pinagbababa ng armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawaliway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. Ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Yun lang pinasok kami. Mali na yun eh. O ano sabi ni Matibag?
hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oh, yan. Ha? Tama. Si Trillanes, wala naman posisyon sa gobyerno, nagpunta sa Senado para manggulo. Hindi ho ba? Oh, yung isang sergeant at arms, binugbog, wala tayong narinig kay Rimulya. Yang tutang inang yan, yan nakikita nyo sa screen, tutang ina yan eh. Isa pa yan, hindi matanggap yung nangyari sa kanya. Kasi, yung dapat sumisigaw ng itbulaga, siya yung nabulaga. Kaya galit na galit. Partida pa yun inimbita pa niya yung NBI para arrestuin si Senator Bato. Hindi na huli. Kaya ayan, frustrated silang lahat sa nangyari. Sa nangyaring yan, baka nasabihan kayo ng inutil ng mga amo ninyo dahil hindi nyo nahuli si Senator Bato. Kaya ngayon, gigil na gigil kayo. Tapos ngayon, biktima pa kayo, mga animal kayo. Ang kasalanan, ibinabato nyo na naman sa Senado. Diba? Dito mo makikita, mga kababayan, yung pagka-double standard at kung saan talaga sila pumapaling. May binugbog na sergeant at arms. Na member ng USAA. Wala silang sinabi. Wala silang ni isang salita. Pero ito, na ipinagtanggol ni Aplaska, at ginawa yung kanyang trabaho, automatic, suspendido siya. Ano ba trabaho ng USAA? Sinabi ni Senator Marcoleta. Di ba bantayan, protektahan ang Senado para panatilian ang kaligtasan ng mga senador, mga empleyado? Yun ang ginawa ni Aplaska, di ba? May mga armado na andon sa Senado. Na dapat, wala naman sila doon. So, kasalanan ni Aplaska? Yung ina. Ano kasi ang ginagawa ng mga NBI doon na may kasunduan na sila ng Senado na walang maaresto? Aalis sila sa vicinity ng Senate. So bakit sila andun? So isa lang rason, huhulihin si Senator Bato. Kaya nagbabanggaan nga yung mga sinasabi nila Sabi nung presidente, walang order. Wala siyang inutusan na pumunta doon. Pero bakit sila andun? At ang sabi ng kapatid niya na si Amy Marcos, arrest Bato at all cost. At ngayon, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng putukan sa Senado, ang palalabasin nila, kasalanan pa ni Bato. Kasalanan pa ni Robin Padilla. Kasalanan pa ng Senado. Tangin ang buhay naman to, Walang mangyayaring gulo na ganito kung nasusunod yung pinag-uusapan at nasusunod ang rule of law. Putang ina, nasusunod ngayon kung ano sasabihin ng mga politiko Yung director pa ng NBI nagsinungaling pa na walang NBI sa Senado. May mga video. Nung lumabas yung video, nagbago na naman yung kanilang anggulo. Paano nilang ipapaliwanag to? Ayan. Pakinggan natin. Sinampahan na reklamo si Mel Oragon, ang tuturong suspect ng pamarel sa Senado nitong Miyerkules. At live mula sa Pasay City, nauna sa balita, Gary De Leon. Gary, ano mga reklamong sinampa laban kay Mel Oragon? Bok, ayon sa Southern Police District, naharap si Mel Oragon sa 7 reklamo, kabilang ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, alarm and scandal, and other disturbance of public order, resistance and disobedience to a person in authority, and disturbance of proceedings, trespass to property, and violation of Senate security at direct assault. Hindi pa tiyak kung makakapagpiyansa siya dahil hindi pa tapos ang evaluation ng piskalya sa mga reklamo laban sa kanya, Bo. Na-inquest po, na-inquest yung nahuling NBI. So, anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan dahil kinasuhan na nga? Ang ibig sabihin yan, may kasalanan. Ayan may mugshot nga Ibig sabihin, kaya inuli, dahil may nilabag na batas. Pero volunteer kuno yan ng NBI. Inamin naman ni Matibag. Kasama nila yan. So, paano nila ngayon i-reconcile yung mga sinasabi nilang kasinungalingan? Kasama nga nila yan
na kinasuhan na yan, di ba? Kumanta yan. Ang sinabi niya nang nag-utos sa kanila ay opisyal ng NBI. So, paano ngayon yan? Di ba dapat opisyal ng NBI ang masibak? Hindi si Aplaska. Dahil ito, nahuli nga. Oh. Imagine, may nahuli na NBI sa loob ng Senado. Kinasuhan. Tapos, ang pinapalabas nila ngayon, kasalanan ng Senado? Oh. Eh, yung kasama nga nila nahuli, oh. So, bakit kasalanan ng Senado? Bakit kasalanan ni Senator Bato? Bakit kasalanan ni Alan Peter Cayetano? Na alam naman natin na nangyayari lahat ng ito dahil sa pang-abuso sa kapangyarihan, pagkapit sa kapangyarihan. Oh, yung Senado ba, nakita natin na nag-abuso sila sa kapangyarihan? Hindi, ipinagtanggol lang nila ang kanilang karapatan. Sinunod lang nila kung ano ang sinasabi ng batas. Ngayon, sinasabi na naman nila, tumakas si Senator Bato. Eh, paanong tumakas si Senator Bato? Eh, wala pa naman siyang warrant of arrest galing sa Korte ng Pilipinas. So, paano siya tumakas? Kaya tayo nagkakagulo dahil ginugulo nila. Sila ang nanggugulo. Dahil sa mga kasinungalingan nila, nagkakagulo-gulo ang Pilipino. Hindi na malaman kung sino paniniwalaan dahil kung ano-ano pinaparatang, kung ano-ano pinapakalat nilang kasinungalingan gamit ang mga bayarang media. Tulad ito. Oh. Yan. Tumindi pa ang word war nina SP Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Sa bagong Facebook video, umapela si Cayetano kay Ombudsman Boying Remulla na suspindihin din si Matibag. Anya, mas dapat pa umanong tratuhin na suspect si Matibag kaysa kay Mau Aplaska. Ayon din kay Cayetano, nagsisinungaling si Matibag sa Pangulo. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mau, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. But now that it's out, that it is the NBI, prove to us that that was a rogue decision. Prove to us po na misfire po yun at hindi po yun ang talagang angka. So yan. Ano sinabi? Paulit-ulit, no, isang araw pa yan, walang NBI, pero hanggang ngayon, pinapanindigan pa rin nila yung kanilang kasinungalingan. Pero nag-iba na sila. Nag-iba na sila ng naratibo. Nagpalabas sila ng mga papel na keso, may sinulatan daw sila ng GSIS. Madali na naman gumawa ng sulat eh. So anong ibig sabihin ito na sinasabi ni Cayetano? Nagsisinungaling ang NBI. Ay anong ginawa ni Boying sa mga sinungaling? Kinampihan pa niya. Idiniin pa niya si Aplaska. Anong klaseng gobyerno? Kumakampi sa mali. Tapos galit na galit kayo kapag kinikriticize kayo, kapag minumura kayo ng mga Pilipino, galit na galit kayo. Galit na galit kayo dahil sa mga nagpapahayag ng galit sa inyo. Eh kitang-kita ginagawa nyo. Kitang-kita kung paano ninyo binabali yung mga argumento. Isinisisi nyo sa ibang tao yung maling ginagawa ng mga kakampi ninyo. Yun ang problema natin dito sa bansa ito ngayon. Nagbubulag-bulagan. Parang naging Senado versus NBI itong issue ng barilan. Anong mga sinabi ni Senate President Cayetano? Ito na nga, Bok, no? Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, sunod-sunod daw ang kasinungalingan ni NBI Director Melvin Matibag sa mga pahayag nito kaugnay sa nangyaring gulo sa Senado. Mismong si Matibag daw kasi ang nangako kay Cayetano nitong Lunes pa lamang na walang magiging checkpoint ang NBI sa labas ng Senado at nakita naman dito, sabi ni Cayetano sa isang video, na pinabubuksan ng mga tauhan ng NBI ang mga sasakyan ng mga senador para inspeksyonin habang dumadaan sa may premises naman ng GSIS compound. Ayon pa kay Cayetano, imposible raw na NBI ang tatawagin ng GSIS para sa seguridad. Una nang sinabi ni Matibag na kaya naroon ang mga NBI agents bago ang barilan nitong Miyerkules dahil humingi sa kanila ng security assistance
instance ang GSIS. Narito ang pahayag ni Senate President Cayetano. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, so sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Pero Mon, kahit yung mga senador mukhang may hindi pagkakaunawaan doon sa nangyaring gulo sa Senado. Anong sabi ni Senate President Cayetano tungkol dito? Oo nga, Bok, naging issue sa social media yung maaga umanong pag-uwi ng mga minority senators na tila raw ba alam nila na magkakagulo. Ayon kay Senate President Cayetano, masama ang kanyang loob dahil hindi man lang daw sila agad kinumustahan ng mga taga-minorya. Wala raw silang paramdam, man lamang. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano. Nakita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po ay 9, 10, I don't know the time anymore. Pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa nakakalungkot at magulo ang Senado. Ano pa asahan natin dyan? Gusto nga ipagkanulo si Senator Bato Buti na lang magaling si Senator Bato. Hindi na aresto. Kung na-aresto yan, baka nadala na sa dahig, di ba? Hindi na naman dadaan sa tamang proseso. Na dapat, dadaan muna sa Korte ng Pilipinas. Bali-balita pa nga May eroplano na pagsasakyan kay Senator Bato. So, ulit-ulitin natin ito na sinasabi ni Senator Alan Cayetano sa pagsisinungaling ng direktor ng NBI. Kasi ang pinapalabas nila ngayon, nakasalanan pa ng Senado. Na hindi na nga sila sumunod sa kasunduan nila. May usapan si Alan Cayetano at si Matibag na wala mangyayaring arestuhan. Aalis ang NBI at sa vicinity ng Senado. Pero ginawa ba nila? Hindi. May nahuli nga, di ba? May kinasuhan ng 7 kaso. So, ibig sabihin, may nalabag silang kasunduan, may nalabag silang batas. So, sino paniniwalaan natin? Yung kausap ni Matibag sa Senado na si Cayetano o si Boying Rimulya na ang basihan yung mga sinabi ni Matibag sa kanya na pawang kasinungalingan lang. Diba? Ano sabi ni Cayetano? Sa 5 sinabi ni Matibag, 6 ang kasinungalingan. 6 lang? Binawasan mo. Dati yan sa 10 sinabi, 11 ang mali. Tapos ngayon, ginawa mo lang 5 tapos 6. Dapat nga dyan, sa 20 sinabi ni Matibag, 30 ang mali. So yun ang problema natin dito sa mga to. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Kasi hindi nila inaasahan yung mangyayari, di ba? Sino ba naman mag-aakala na si Senator Bato matagal din nagpakita, biglang lilitaw. Pero ako naniniwala ako na alam na nila yun. Di ba? Kasi senador yan Anytime pwedeng pumunta yan sa Senate at walang makakapigil dyan. Pinigilan. Kaya ayun, nagkarambulan. At dahil doon sa pangyayari na yon, sila'y napahiya. Ulit-ulit natin sinasabi. Kaya ngayon, gigil na gigil sila. Nagkakampihan sila, pinapalabas nila na yung bagong liderato ng Senado ay masama at sila ang mabuti. Mutangin lang yan. Mabuti? Mabuti? Hindi nyo nga nagagampanan yung mga trabaho nyo dyan? Puro pamumulitika ang ginagawa nyo? Diba? Puro pagtatakipan doon sa mastermind ng nakawan. Tapos ngayon, balak na naman nila agawin ang Senado dahil sa Lunes ata magkakaroon na naman ng botohan, mga kababayan. Papalitan na naman nila ang bagong liderato ng Senado. Dahil na nagkakakingkoya na tayo sa Pilipinas Diba? So ibig sabihin yan, hindi sila sport. Diba? Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Anong nangyari dati nung si Chis Escudero? Diba? Diba nung sinabi, tatanggalin ka na namin dyan, Chis Escudero. Mayroon akong boto, ganito. Mas pumapabor ang mga senador na maging Senate President si Tito Soto. Wala namang sinabi, wala namang violent reaction si Escudero, diba? So bakit ngayon, papalitan na naman yung Senado? Hindi pa nga natin nasusubukan kung paano mamahala at paano mamuno si Senator Alan Cayetano sa kasalukuyang Senado. Diba? Meron na ba siyang ginawa na labag sa batas? Hindi na ba niya nagampanan ang kanyang trabaho at papalitan nyo? Ang tawag sa inyo mga loko-loko.
na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. At eto, balitang yan, mga kababayan, panoorin po ninyo. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na posibleng magkaroon ulit ng pagpapalit ng liderato sa Senado kung may mahihikayat na pumanig sa minorya. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Tulfo na manipis ang mayorya ng Senado sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. 13 senador lang daw kasi ang nagluklok kay Cayetano, kabilang pa si Senator Bato de la Rosa. Mismong si Cayetano ang nagsabing abala raw ang mga nasa minorya ngayon sa panliligaw sa ilang miyembro ng mayorya para sumali sa kanila. So may go attempts na naman, sir, against you naman, sir? Suggest, expected naman. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. You're always solid until you're not. So yan. Pero, pwede daw very manipis. So manipis. 13-9 to abstain. So, ibig sabihin, pag nag-abstain daw, sabi parang no na rin, parang ang vote. So, parang 13-11. So, sobrang nipis. Kaya, maaring mag-shift. Naratibo mo yan eh, di ba? Pero nagtataka ako, biglang nagsalita siya eh, no? Noong Lunes lang, puta na parang basang siso to eh. Parang napipi eh, natulala eh, di ba? Natulala, napipi, parang gusto pa ata maihi eh. Di ba? Tapos ngayon, nagkakaroon ng ugong-ugong ng palitan o kudita na naman sa Senado. Aba, doon lang matindi to sa mga... Puta na ito magkakapatid na Tulfo na ito eh, no? Magagaling lang ito umaksyon sa mga issue, ganyan. Issue na may asawa, issue ng mga kaguluhan. Yun lang. Pero pag para sa bayan, puta na, ba nagawa ng mga inayupak na yan? Nagdadrama-drama lang ito mga Tulfo na ito. Na kunya-kunyari, nung eleksyon, yung isang Ben Tulfo, nagagalit kay Erwin Tulfo, nagagalit kay Rapi Tulfo. Pero arte lang nila yan. Arte lang. Nag-aartiyan lang yan. Kasi yan mga yan, may mga pangarap yan. May mga pangarap yan na pwesto sa gobyerno. Mga ambisyoso yan eh. Diba? Pero tingnan natin. Ilang taon na ba yan dyan? May nagawa na ba yan? Mga Tulfo na yan? Ito ang problema natin. Ginagawa natin kengko yung gobyerno. Naghahalal tayo ng mga ganito eh. Diba? Porket maraming follower, diba? Porket mga sikat daw kuno, matatapang daw kuno, o tayo boboto nyo. Ito ngayon, nga kayo. Diba? Nagsisisi kayo. Magagaling lang talaga umakting eh. Ito karamihan, hindi naman lahat. Ito karamihan sa gobyerno ng Pilipinas. Magagaling lang umakting. Pipilitin nila tayo maniwala sa kanilang mga drama. Tulad nito pakinggan nyo. Si Boying Rimulya, pakinggan nyo ang drama. Pakinggan nyo Nagtataka ko sa akin naging PNP siya. Tumatakbo siya sa batas. Umarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Malagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo, wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng tao yan? Kung may nagawa ka, ano nagawa? May nagawa, oo. Pero ang tanong, may warrant na ba galing sa Korte Suprema? Anong klaseng tao daw si Senator Bato? Mas matino yun kaysa sa'yo. Yun lang masasabi ko. Tinanong mo na ba sarili mo kung anong klaseng tao ka? Tingnan mo nga yung mga komento ng taong bayan sa'yo. Halos tawagin ka ng demonyo eh. Diba? Pinagpipilitan niya, yung naratibo nila, tumakbo daw sa batas. Si Senator Bato. Wala pang warrant eh. Paano tumatakbo? Unless may warrant, tinatago nyo. ICC, foreign entity, hindi dapat pinapakinggan dito sa Pilipinas. Lalo't di naman membro ang Pilipinas dyan. Diba? Pinapasama lang nila yung tao. Pinapasama nila si Senator Bato para isipin talaga ng mga tao, tumatakas si Senator Bato. Yan mga kasinungalingan nyo eh. Mga naratibo ninyo eh. Diba? Yung mga opinion ninyo baliko eh. Nahuhuli kayo sa mga bibig mismo ninyo. Diba? Tumakas si Senator Bato. Ito pakinggan mo, DOJ Secretary. Operation versus Senator Bato de la Rosa because you said that ang utos niyo po sa mga kapulisan, oras na makita si Senator Bato de la Rosa ay arrestuhin para ma-implement itong ICC resolution. Correct. There's no such order. Okay, don't twist the facts. Supalpal. Kasi ang pinapakalat ng mga bayarang media na kapag may order daw ang mga pulis, kapag nakita si Senator Bato ay uhulihin. Ano sabi ni Vida? DOJ, Acting Secretary? Don't twist the facts. Hindi ko yan sinabi.
Oh, ano yung sinabi? Oh, ito, pakinggan nyo. Sinabi po, di ba? We respect the jurisdiction, the pending case in the Supreme Court. And based on the tender, we ventilate all issues first with the Supreme Court. The Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Second, we respect the sensitivities of the Senate as a full equal branch. There's no order for manhunt. But we will treat any attempt to give the country of the Philippines as an attempt to put a mockery in the justice system of the Philippines. So basically, the arrest is conditional. No? The order for his arrest. Okay? Paglalabas ka, teka, ibang usapan na yan. So ano yun sir, kung nagtatago siya sa probinsya, kakayaan lang po siya, hanggang hindi naglalabas ng desisyon ang Korte Suprema. Kung status quo sir. Hindi po. Ang sinasabi natin, ang sunod na order po ng Supreme Court ay mag-file ng comment at yung kabilang panig na pasagutin din doon sa comment. Antayin po natin kung paano yung paggalaw ng kaso sa Supreme Court. Ano yun? Huh? Ano yung sinasabi ni Remulla? Na tinatakasan ni Senator Bato ang batas. DOJ nga mismo nagsasabi na hihintayin natin yung desisyon ng Korte Suprema pag nakita ba si Senator Bato huhulihin? Hindi. Pero ibang usapan paglalabas ng bansa si Senator Bato. Pero anong sabi? Ano yung tanong? Pagka nagtatago or halimbawa kung nasaan man si Senator Bato ay huhulihin? Hindi. Dahil hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema. Diba? Yun ang gustong palabasin ni Remulla na uma-acting-acting pa, kunyari galit. Diba? Yung tawag na lang kay Senator Bato, pugante. Di pa dapat pag pugante, huhulihin. Magkakaroon ng manhunt operation, huhulihin pag pugante. Ano sabi ng DOJ? Walang manhunt operation. Hanggat walang desisyon ang Korte Suprema. Hanggat walang warrant na galing sa Korte sa Pilipinas. So mukhang hindi nagtugma yung sinabi ni Remulla sa ng DOJ Secretary. Kasi ang sinasabi ni Remulla, tumakas si Senator Bato. Ano tumakas? Wala pa namang active warrant. Di ba? Pending pa yung kaso sa Korte Suprema. DOJ na mismo ang nagsabi na hindi huliin si Senator Bato. So ano sinasabi ni Remulla? Pinagloloko niyo kami? Oo. Pero ang galing umakting, muntik na ako maniwala, di Boying. Anong klaseng tao yan? Tumatakbo sa batas, dating PNP chief pa naman. Ano sabi ng DOJ Secretary? Antayin ang desisyon ng Korte Suprema. And for now, malaya si Senator Bato at kung nagtatago or kung nasaan man siya, hindi uhulihin. So, anong sinasabi mo, Boying Remulla na tumakas? Pero ang galing. Magaling magtrabaho, muntik na ako maniwala. Pwede ka na mag-artista. Alam mo bakit gigil na gigil sila? Nautakan sila. Akala nila, madadala nila si Bato sa dahig. Doon ang frustration nila. Di ba? Senator Marcoleta, ikaw na. Vega. Narito na po ang iniintay ninyo, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Pinipilit po namin pasayahin ang Friday ninyo, mga kababayan, kahit na po napakagulo na po ng nangyayari. Alam naman namin, alam po ninyo kung sino yung nanggugulo. Yan. Ganun ba? May nagugulo ba? Kunwari pa lang mga Kasi akala namin ni Nelson, lahat walang... paano kasi? Halata naman na sikip ang dibdib. Yung, galit na galit na nangyari. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan. Ganun, no? Naisahan, nautakan. Yun ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga po. Nagkataon pa naman, dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga. Opo. Ang kanyang presensya. Pero di ba bago naman yan, Sen, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapagtan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yun. Ganun ba? Para namang hindi mo naman alam yun Hindi kasi bago ito nangyari noong Lunes, yun na po ang ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Ganun mo. Hindi mo pa alam yung... ngayon parang... napasulat yata sa banal na kasulatan yan. Ano ito? Diba? Nagkaroon ng katuparan po Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob. Yung parang dahil nga nautakan ba? Nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Okay. Sabi ng DJ, parang mga liyong umuungal na parang sa lahat minuminuto gumagawa ng paraan para
Para makaganti, mga ganon. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, wala namang wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro, pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority. Yes po. Walang anumang pangyayari. Opo, siya pa nagpanumpa kay SP Soto. Kasi siya, at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Ang Senado ay isang institusyon na kapag yung mga kasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yun kahit anong panahon ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga rin, 99.99% ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal. Alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Di ba mo nasasabihin ng si Bato kanya, wala yan, hindi makakarating. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na It's another shield of guarantee na parang ganun. Kasi natakot ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-agasan makakarating naman si Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Hindi ko lang alam paano kaya mangyayari yun. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang pinanggagalahitin. Paano yun nakalusot ito? Paano nakapasok dito yan? Para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat Halos lahat sila naglulupasay kasi. Yun ang sinasabi ko kanina. Yung mga yan, hindi yan marunong tumanggap ng pagkatalo. Kasi nga hindi natupad or hindi nila nagawa yung mission nila. Ano yung mission nila? I-impeach si VP Sara Duterte. Yun ang mission nila. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. Magkano po? Mga 160,000 per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre So, kumbaga, kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang, kasi every year ngayon, ang deficit ng government, like this year, ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So, from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging... Ang total na utang? This year, by the end of this year. Magsimula po tayo, Ma'am Cora, sa unemployment. Ano po ba ang kasalukuyang mga facts and figures ngayon? Actually, yung latest is 5%, which means na mga 2.6 million ang walang trabaho. Pero yung underemployment is 11%. So, that's equivalent to more than 6 million Filipinos na underemployed. So, sa total po niyan, total niya, 9 million ang hirap talaga. Lalo ngayon, mataas ang inflation. Kasi ang inflation ngayon, 7.2%. At least yung latest. Pero feeling ko, tataas pa yan, Nung nagsimula po itong BBM, maging presidente, ano po ang inflation rate? Mga 2%. 2% After Duterte, less than 3%. Pero pandemic pa yan, Mama Bing. After the pandemic yun. So, naging 7% na ngayon, Ma'am Cora. Opo, 7.2%. Ano pong ibig sabihin ng inflation na 7.2% sa buhay ng mga maralitang Pilipino? Ibig sabihin yan, yung mga bilihin, lahat ng bilihin, on the average,
umakyat ng 7% or Wow. 7% ang inakyat, no? So, pero syempre iba-iba yung mga components niya. Ng pinakamataas na inflation number yung sa transport tumaas ng 24%. Oh my goodness. Kasi nga syempre yung gasolina tumaas, di ba? Oo, So, kasi ayaw pa kasi suspendin yung VAT dyan eh. At excess tax talaga bang... hindi nila kaya kasi Oo. Bakit meron po? silang inaabot na revenue target para magamit yung unprogrammed funds. Ay, Kaya ang program bongga, funds. maneta na naman. Saan ba nilalagay ang program funds na yan? Sunugin. Sa maleta? Ano ba? Nakakairita. Di ba sinabi nga ni Dr. Winnie Monson na dapat wala na yung unprogrammed funds? Ako sangayon ako dun eh. Dati naman kasi maliit lang yung component na unprogrammed talaga. Kasi talagang kumbaga hinahabol na lang 'yan para kung may naiwan na project, yung hinahabol nila. Kaya kumbaga, ang tawag nila insertion. Pero ngayon, sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? So, Nasaan na yun? nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion, ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yan. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo, kasi pag hindi nila na-meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed. Yun pong flood control na minaleta nila. Hindi pa ba galing din po yun sa unprogrammed funds? Oo, kaya nga noon, naghagilap sila ng mga additional funds from PhilHealth, from PDIC, para ma-meet nila yung revenue target. My gosh. Oh. Yun yung nangyari noon. Kaya, actually... Para mapunuan. Illegal talaga yung ginawa nila kasi mga restricted funds yun Miss Cora, no? Kasi kanina nag-uusap tayo na sabi mo, tataas pa to. Tapos, mas lalala pa. Tapos, ang tendency talaga magkaroon ng recession. Yes. So, nakakatakot. Tapos, nabanggit ko rin sa inyo, kasi mga kababayan, meron ako mga kaibigan na may-ari ng mga kumpanya, nag-skeletal na sila. So, basically, nag-uumpisa na siya. Tapos, retrenchment. Oo. Ngayon, ang tanong ko po, ma'am, ano po ba, eto po ba yung pinakamataas na nangyari sa bansa natin? Ngayon lang ba to? Nangyari na rin yan, pero nung debt crisis nung time nung tatay ni BBM, talagang masaklap rin yung nangyari noon. Kasi generation namin yan eh. Na natikman namin yung hindi ka makapag-import kasi wala ng dollars, di ba? Kasi sobrang laki ng utang sa labas. So, talagang taghirap nun. Pero tayo papunta pa lang doon. Ngayon. So, pwede pang solusyonan kung gugustuhin. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. Magkano po? Mga 160,000 per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre So, kumbaga, kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang, kasi every year ngayon, ang deficit ng government, like this year, ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So, from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging... Ang total na utang? This year, by the end of this year. So, malapit-lapit sa 20 trillion. Oh my golly! Alam mo yung 1.6 trillion, pwede ka na magpatayo ng isang syudad niyan eh. Correct. Diba? Totoo yan. Napakalaking pera niyan. Alam mo, yung isang trillion, 1 billion, may isa ka ng kalsada or yung bridge na flyover, whatever na sobrang ganda. School buildings. Di ba? Actually, kinalculate ko nga 800 billion, kaya magpatayo ng 22 medium-sized malls. Di ba?
Oh So my ilan God. na yung sabihin mo na ilang trabaho ang pwede mong ma-generate sa ganung karaming di ba? Pero sa ngayon po, walang trabaho sa construction dahil hindi po naglalabas ng projects ang DPWH. Yun nga, magtataka ka kasi nagde-deficit spending na nga sila pero walang mga bids, mga bidding na nangyayari Yeah. for government projects. Hindi Walang kagaya ng mga projects. previous administrations. May makikita ka. Talagang nag-a-announce sila ng mga biddings, di ba? So ngayon wala. Halos wala. Ang balita ko rin is kasi daw po, meron namang ino-offer. Kaso ang offer daw sa contractors is palugi ka muna ngayon para lang may project. Tapos sa next time ka na bumawi. Ganun yung Actually, nakarating sa dapat akin. yung mga contractors na yan, i-blacklist na, di ba? Kasi tsaka dapat isoli na nila yung Yeah. lalo yung sa mga involved sa ghost projects. Dapat blacklisted at second, isoli nila yung binigay sa kanilang pera. Correct. Kasi wala namang nangyari sa project. Biro mo yung taga DPWH na mga undersecretary at mga engineers, isusoli daw sa gobyerno ilang bilyon. Magkano lang sweldo ng mga yun? Ibig sabihin, yung pangurakot nila bawat taon, bilyon-bilyon mga kaibigan, hindi ng hundreds of billions. Actually, Mother, when you try to think about it, kung sinasabi nila kunwari ng mga 300 billion yung DPWH project, tapos ang kinikita, 'di ba, meron may commission yan sila sa 20%, yung pinakahuli nga daw 30% na. So from 300 billion magkano 'yun, 'di ba? Actually, layered yung corruption Layered yan. Explain mo nga sa mga kababayan natin, Ma'am Cora, yung layered na corruption dyan. Kasi nag-umpisa yan sa Congress. Ang Congress may cut na. Tapos yung Congressman may contractor. cut. Oh. Yung contractor. Tapos yung mga nag-a-approve ng mga permits, ng mga business permits. Tapos yung barangay. So, kung 300 million yan, malamang natitira na lang talaga dun sa project is 80 to 100 billion. Siyempre, diba? Kaya hindi natatapos yung substandard project. Substandard na, hindi pa tapos. So, kaya puno ng buhangin, wala ng semento. Kaya nga pag binaha, nawawala na yung flood control na, hilaw. Hilaw kasi talaga yung Huwag niyo pong kalimutan na yung pangurakot dyan sa DPWH ay bago pa po sila nagsumite ng kanilang budget sa House of Reps ay meron na po nakabaon dyan na 30% para sa lahat ng kikikbakan. Magkikikbak sila sa DPWH officials, abot hanggang secretary, tapos magkano yung para sa congressman na kung saan dyan sa district niya. At ang masaklap talaga, Ma'am Cora, hanggang ngayon, andyan pa rin, nandyan pa, hindi pa nasususpend si Garjola ng CWS party list na taga Batangas. Ilang beses na sinasabi pangalan ni Garjola ng ICI ba yan? At saka mga contractors hindi pa rin siya nasususpend. Pero si Kiko Barsaga nasuspend twice na. Yan na kaya mga tao po galit na dahil halata na po na yung pangungurakot ay tinatakpan nyo pa. Yan. Kaya to talagang the numbers will not lie. Di ba, Ma'am Cora?